Ezekiel, Kabanata 16. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Heteya ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging ganap na dalaga. Malusog ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok. Ngunit ikaw ay hubot-hubad. Nang madaanan kitang muli, nakita kong ikaw ay handa ng umibig. Kaya ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ng iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita. Nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulseras sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda, at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot, pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, sapagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Kaya nahumaling ka sa kahalayan at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Hinubad mo ang bahagi ng iyong kasuotan. Ginamit sa pagtatayo ng altar sa mga burol at doon mo isinagawa ang iyong kahalayan. Wala pang nangyayaring tulad nito at wala nang mangyayari pa sa hinaharap. Hinubad mo rin ang ilan sa magagandang alahas na ginto at pilak na ibinigay ko sa iyo at ginawang larawan ng mga tao na iyong sinamba. Binalot mo ito ng balabal mong puno ng magandang burda at ginamit mong pabango ang aking langis at insenso. Tinustusan kita ng pinakapinong harina, langis at pulutpukyutan, ngunit pati tinapay na ibinigay ko sa iyo ay inihandog mo sa kanila. Ang mga anak na ipinagkaloob ko sa iyo ay inihandog mo rin sa iyong Diyos-Diyosan. Hindi ka pa nasiyahan. Pinatay mo pati aking mga anak at sinunog bilang handog sa iyong Diyos-Diyosan. Nang gawin mo ang mga kasamaang ito,
at ang iyong kahalayan ay hindi mo na naisip ang kalagayan mo noong bata ka. Hubad at kakawag-kawag sa sariling dugo. Sinabi ni Yahweh, kahabag-habag ang kasasapitan mo, pagkat bukod sa mga kasamaang iyon ang nagawa, nagpatayo ka pa ng nakaarkong altar at nagpagawa ng mataas na entablado sa bawat plaza. Nagpagawa ka ng mataas na entablado sa mga panulukan ng daan, at doon mo ipinaangkin ang iyong kagandahan sa bawat magdaan. Maraming beses mo itong ginawa. Maraming ulit ka ring nagpaangkin sa Ehipto, ang makasanlibutan mong kapitbansa. Kaya labis akong nagalit sa iyo. Dahil dito, paparusahan kita. Babawasan ko ang iyong mana. Ipapasakop kita sa mga Filisteo, ang mga taong namumuhi sa iyo. Sila may muhi sa mahalay mong gawain. Dahil sa iyong kawalang kasiyahan, napaangkin ka rin sa taga-Assyria. Hindi ka pa nasiyahan dito? Maraming beses mo ring ipinaangkin ang iyong katawan sa bansang Kaldea, ang lupain ng mga mangangalakal. Ngunit hindi ka pa rin nakontento rito. Naging talamak na ang iyong kasamaan. Nagawa mo ang mga bagay na itong angkop lamang gawin ng isang babaeng makapal na ang mukha dahil sa kasamaan. Nagpatayo ka ng nakaarkong altar sa mga panulukan ng daan at ng mataas na tayuan sa bawat plaza, at masahol ka pa sa babaeng bayaran, sapagkat kung minsay, ikaw pa ang nagbabayad sa umaangkin sa iyong kagandahan. O babaeng mangangalunya, mas gusto mo pang pasiping sa iba kaysa iyong asawa. Ang mga lalaki nagbabayad sa mga babaeng bayaran, ngunit iba ka. Ikaw pang nagbabayad sa sinumang gusto mong umangkin sa iyo para lamang magawa mo ang iyong kahalayan. Kabaliktaran ka ng babaeng bayaran. Hindi ikaw ang hinahanap, ikaw ang naghahanap. Hindi ka nagpabayad, ikaw pa ang nagbabayad. Grabe ka talaga. Kaya nga, babaeng ubod ng sama, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Ito ang kanyang ipinapasabi. Winaldas mo ang iyong ari-arian, inilagay mo ang iyong sarili sa kahiyahiyang kalagayan dahil sa pagiging mahalay. Sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Pinatay mo at inihandog sa mga ito ang iyong mga anak. Kaya titipunin ko laban sa iyo ang lahat ng naging mangingibig mo, maging mga minamahal o maging kinapopuotan mo. Sa harap nila'y huhubaran kita upang malagay ka sa matinding kahihiyan. Hahatulang kitang tulad sa isang babaeng taksil sa asawa at berdugo ng sariling mga anak. At sa tindi ng galit ko sa iyo, paparusahan kita ng kamatayan. Ibibigay kita sa kanila. Gigibain nila ang mga altar mong nakaarko at ang mataas na entablado. Huhubarang kanila ng iyong kasuotan at alahas, kaya't iiwan kanilang hubot-hubad. Ipadudumog kanila sa makapal na tao, babatuhin kanila at ipatatadtad sa tabak. Susunugin nila ang iyong mga bahay at paparusahan sa harapan ng kababaihan. Mapuputol na ang iyong kahalayan at ang pag-upa
para lang angkinin ka. Ganyan ko ipararanas sa iyo ang aking matinding galit, bunga ng panibugho. Sa gayon, mapapawi ang aking galit at papayapa na ang aking kalooban. Hindi mo na naalala ang kalagayan mo noong ikaw ay bata, bagkos ay ginalit mo ko ng lubusan dahil sa iyong kasuklam-suklam na gawain. Kaya naman, pagbabayarin kita ng husto. Dahil sa iyong kahalayang ito at sa kasuklam-suklam mong gawain, ilalapat sa iyo ang kasabihang, kung ano ang puno ay siyang bunga. Ang iyong ina ay isang Hetea at isang Amoreo naman ang iyong ama. Itinakwil ng iyong ina ang asawa niya't mga anak. Ganoon din ang ginawa ng mga kapatid mong babae. Itinakwil ang asawa't mga anak. Ang Samaria na siyang nakatatanda mong kapatid, pati ng kanyang sakop, ay nasa gawing hilaga mo. Sa gawing timog naman, ang Sodoma na siya mong kapatid na bata, pati ng kanyang nasasakupan. Hindi ka pa nasiyahang tumulad sa kasamaan ng iyong mga kapatid. Mas masama ka kaysa kanila. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Ang ginawa mo at ng iyong nasasakupan ay hindi ginawa ng kapatid mong Sodoma at ng sakop nito. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may pagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Naging palalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam na mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila, gaya ng iyong nalalaman. Ang kasalanan naman ng Samaria ay wala pa sa kalahati ng iyong kasalanan. Mas matuwid siya kaysa sa iyo, sapagkat mas maraming kasuklam-suklam na gawain ang iyong ginawa kaysa kanya. Sa iyo babagsak ang bigat ng kahihiyang akala mo ay nararapat sa iyong mga kapatid, sapagkat higit na kasuklam-suklam ang iyong gawain. Kaya mararanasan mo ang kahihiyan at kadustaan, sapagkat sa mga ginawa mo'y lumabas pang mas mabuti kaysa sa iyo ang mga kapatid mo. Ibabalik ko sa dati ang Sodoma at ang mga sakop nito. Ganoon din ang Samaria at ang kanyang nasasakupan. Saka pa lamang kita ibabalik sa dati mong kalagayan. Dadanasin mo ang bigat ng parusa at ang kahihiyang bunga ng iyong ginawa. Ito'y magiging pampalubag loob sa Sodoma at Samaria. Kung maibalik na sa dati ang Sodoma at Samaria, saka lamang kita ibabalik sa dati mong kalagayan. Hindi ba't sinisiraan mo ang Sodoma noong panahon ng iyong kapalaluan? Noong hindi pa nalalantad ang iyong kasamaan? Ngayon, ikaw naman ang nalagay sa gayong katayuan. Ikaw ngayon ang usap-usapan ng mga nasasakupan ng Edom. Ikaw ngayon ang kinasusuklaman ng Filisteo. Ngayon ay dadanasin mo ang bigat ng parusang bunga ng iyong mahalay at kasuklam-suklam na pamumuhay. Ipinapasabi ni Yahweh, ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo
sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng kasunduan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy makikilala mong ako si Yahweh. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan.